Good evening mga kamingming, mga kadogo. Good evening ka. Hello. Hello. Ito yung adopted kong kita na laki na ni Oren. So ganito, napabiglang vlog ako dahil napakaganda nung ating ito topic ngayon. Simple lang siya. Pero sa iba kasi, lalo na sa mga beginner, nakakalito. Ano po yun? Tumawag po sa atin si Ma'am Lucy ng Santa Mesa, Manila. So, kakatapos nga lang namin na mag-usap. Ayan, ako rin kakatapos ko lang din mag-workout. Ayun, nag-treadmill para mawala yung kalawang. So, ayun, kakatapos na namin mag-usap tungkol dun sa concern niya. Nakabili siya somewhere in Manila, hindi ko nasasabihin, ng isang aso. Medyo adult na. Nasa 9 months na raw eh. So, nabili niya po yon, kakabili niya lang. Binyahin niya po. Then, pagdating po sa bahay, kala niya pagod lang. So, pinagpahinga niya. Then, hanggang kinabukasan po, naglalaway yung kanyang aso. Excessive daw yung paglalaway. So, nag-alala si ma'am. Kaya tinawag kagad sa akin dahil ano po yun, subscriber natin. And member ko po sa group ko sa Siberian Husky Breed Metro Manila. So, nung tinanong niya, baba ko muna, kinakalimutan ko. Nung nakausap ko, isa lang po kagad ang tinanong ko sa kanya. Unang-una nga, yun nga, saan niya nabili? Tinravel niya ba nung pabalik? Oo daw. Even Manila rin, kaya lang travel pa rin. So, tsaka importante, ano bang breed yung nabili niya? So, yun yung mga tinanong ko sa kanya. Well, nasagot niya naman tayo. Kasi ganito yun mga kadogo. Marami kasing, ano ba ang tawag yan? Marami kasing reason kung bakit naglalaway yung mga alaga natin yung aso. Doon muna tayo sa isang reason. Mostly kasi, pag ang aso talagang excessive na naglalaway, tapos walang gana, matamlay, nakahiga, naglalaway, nakalabas ang dilay, papanting, tululaway, kadalasan kasi yun, may sakit, distemper, basta may sakit siya, may nararamdaman siya sa sarili niya, sa katawan niya, sa gilag niya, sa ipin niya, o kung saan man. Gaya na sabi ko, distemper, sign din niya, naglalaway, especially rabies, no? Well, I guess hindi naman, kasi inobserbahan ko, tinignan ko through video call, hindi naman ganun. So, nung tinanong ko nga kung anong breed, ang nabili niyang breed kasi medyo may kalakihang breed. Sabihin na natin, crossbreed ng sa tingin ko kasi mga 70 to 80% ng Saint Bernard. Saint Bernard kasi nagka-Saint Bernard na yung anak ko. And inaalagaan ko rin yun, dinadala dito. Yung breed kasing yun, okay. Maraming breed ng aso na normal sa kanila ang maglaway. Lalo na yung mga naka-overlapping yung mga cheek nila. Yung laman nila nakaganon talaga. Malalapad mo ka tapos nakaganon. Naglalaway yun. Nagpapagpag pa ngayon. Tajigay laway ng aming Saint Bernard Mon. So nasa breed din kung bakit palalaway ang aso. Okay? Pero sa kaso ni ma'am, wala namang sakit. Nobserbahan ko video call kami, tapos nagugulat kasi naman bakit nag-video call, tapos magpapaalam ako, tapos 15 minutes na tawag ako, papaalam 15 minutes ulit na tawag ako, kasi naobserbahan ko yung aso. So, kung binyayin niya yung aso, kahapon, pwede natin sabihin na napagod lang. Kasi ang aso, pag-ring yan. Especially kung may initan. Andyan na yung cause ng tinatawag na heat exhaustion. So, ang mangyayari, yung papanting, naglalaway. Pero yung kanya kasi naglalaway talaga, na laway. Pero, kumakain, umiinom, nakapagpahinga na eh. So, ang observation ko doon, dalawang bagay. Nung nabili niya kahapon yun, pumasok yung tinatawag na, yung unang sinabi ko, heat exhaustion sa aso. Binyahe, nainitan, pagdating, lalaway siya. Nagpapanting, lalaway. Nagpahinga yung aso. So, naglaway.
At ang pinaka nakikita kong reason kung bakit naglaway ang aso, o naglalaway ang aso, dahil doon po sa breed na nabili niya. Nagsama eh. Itensosyo, nung binili, nung tinabit, hiningal, naglalaway, at yung lahi na nabili niya ng aso is palalaway po talaga yung St. Bernard yun. Even cross, nakita ko yung mukha, ganun, overlapping, talaga naglalaway. So, nung sinabi niya sa akin, sir, o nga, until now, o nga, kumakain naman kasi ganyan. Ganun pala daw yun, bakit daw naglalaway? Kasi pati sa bed, naglalaway, sasandalan, naglalaway. Ako, ganun talaga. Nasa breed kasi yan, especially yung St. Bernard, naglalaway talaga yan. Nasama lang yung reason na nung unang araw, nagkaroon ng konting heat exertion niya. Kaya, naglaway din. Palalaway pa yung ganung breed. Nagsama-sama. So, yun, si ma'am mismo nagsabi sa akin, tama naman yung observation ko at nagpapasalamat sa akin dahil ngayon lang, makulit na nga, talon-talon, pero naglalaway pa rin. Kasi nga yung nabiling breed po, talaga pong palalaway yun. Hindi lang naman na St. Bernard ang palalaway, marami. Basta yung mga tipo ng aso na malapad mukha, tapos yung overlapping yung laman ng kanilang cheek, naka-overlap na gano'n sa mismong mismong uso nila, mga palalaway talaga yun. Kaya si ma'am nagpasalamat sa akin. Kaya daw pala ako yung tawag ng tawag from time to time. Kasi dahil bilang dog lover, ayoko rin may problema gano'n ng mga kasama natin dog lover. Kaya inobserba ko through call. Hindi ko sinabi sa kanya yun. Tatakasabay, tatawag, papahinga 15 minutes, tatawag. Hindi niya lang tinitignan ko. Nakikita ko lumalakad sa video eh. Naglalaro pa nga, dinadamba-damba pa nga yung kanyang anak. Kaya lang naglalaway. Sabi ko, ganun talaga. Nasa breed yun. Okay? So, si ma'am mismo, nagpatunay na tama yung sinabi ko. Kasi nung una, halos kung talagang makikita kong alanganin possible, may sakit. Worse pa nga, baka may rabies, pero hindi kahit ako hindi And even siya, pina-observe ko, hindi talaga. Kaya, yun. Dalawang reason. At si ma'am mismo, umuo sa sinabi ko at nagpasalamat sa akin. Una, hit and social dahil binyahin niya kahapon. Pangalawa, dumagdag pa yung klase ng breed na aso na bili niya na palalaway pa. So kahapon, naglalaway talaga siya. Excessive dahil heat exhausted siya. Tapos kasama pa yung dahil sa yung uri ng breed niya, naglalaway na heat exhaust pa, laway na laway kahapon. Nakapagpahinga ng isang araw, ngayong araw na to, naglalaway pa rin. Pero yung laway niya ngayon is normal na. Naglalaro, tumatalo na, dumadamba na, pero naglalaway. Nagpapagpag, naglalaway, saka ba naglalaway. Kasi nga po sa breed yun. Yung dating aso na anak yung Bella, nung nabubuhay pa po yun, ganun. Pagkakain niya, nasa lamesa, pag alam kong papagpag, tatakpang ko agad yung pagkain. Tatalsikan yun sa laiba. Kasi ganun sila. Okay, Ma'am Lucy? Salamat din sa iyong tiwala at nagtanong ka sa akin. At sana nga nakatulong ako sa ibang nakapanood na newbie, yun po yun. Tingnan din natin yung ating mabibiling breed. Baka ganun yung karakteristik niya. Kaya siya naglalaway. Nung overlapping yung cheek niya sa muso niya. Ay, dito na, gabi-gabi na. Pagod na po ako. Kailang set din ako ng ilang minuto rin ako ng treadmill. Kaya ito, pawis na pawis. Kailangan tumatanda na. Dito na. Salamat sa panonood. Pamisit kayo sa pagtatanong. At sa mga gusto magtanong, comment lang kayo. Open ang ating comment section. Mababasa ko po yun. Good night po sa ating lahat. Again, Mr. Doggy Style TV. Solid tayo mga kamingin, mga kadogo. Dog lover po tayo. Thank you for watching.